Ang kwento ay nagsisimula sa isang dalagang nagngangalang Caroline, na nagbahagi ng isang personal na lihim sa mga manunood. Nakatira siya sa San Francisco at may part-time na trabaho bilang interior designer sa kumpanya ng kaibigan niyang si Jillian. Kamakailan lang ay nangupahan siya ng isang magandang apartment sa gitna ng syudad. Aminado siyang maayos ang lahat sa kanyang buhay, maliban sa isang malaking problema, ang kanyang kawalan ng kakayahang marating ang rurok ng kaligayahan sa palakpakan. Ang problemang ito ay nagsimula 6 na buwan na ang nakalilipas, matapos magpanggap ang isang pizza delivery guy na magaling sa larangan ng palakpakan, ngunit sa halip ay nagdulot ito ng matinding negatibong epekto kay Caroline. Mula noon, hindi na niya muling naramdaman ang dating ligaya. Ngunit bukod sa problemang ito, may isa pang sagabal sa kanyang buhay, ang kanyang maingay na kapitbahay na laging may inuuwit ibang babae gabi-gabi, na nagdudulot ng walang tigil na abala. Isang umaga, sinilip ni Caroline ang kanyang kapitbahay sa pamamagitan ng butas at nakita itong nagpapalam sa isang babaeng labis ang katabaan. Pagsapit ng gabi, may panibago na namang babae itong kasama, isang babae na sa di malamang dahilan ay umiiyak ng tunog ng pusa habang sila ay magkasama. Ang mga tunog na ito ay labis na nakakabahala, lalo na sa alaga ni Caroline na pusa rin, kaya't mas lalo siyang nadidismaya. Dahil sa kakulangan sa tulog, araw-araw ay pagod at lutang si Caroline sa trabaho. Ibinuhos niya ang kanyang hinaing kay Jillian, ang kanyang boss at kaibigan, ngunit sinabi nitong wala naman siyang naranasang ganitong problema nang siya pa ang nakatira roon. Isang gabi, matapos uminom, sumama sina Sofia at Mimi, mga kaibigan ni Caroline, sa kanyang apartment upang masaksihan mismo ang mga kaguluhan ng kapitbahay. At gaya ng dati, maingay na naman ito. Sa inis, sarkastikong sinabi ni Caroline na ang kanilang dingding ay tila biktima ng walang habas na pagpapahirap. Habang ikinukwento niya ang iba't ibang tunog na naririnig niya gabi-gabi, napagtanto ng kanyang mga kaibigan na ang kapitbahay niya ay nakikipagpalakpakan sa 3 babae ng sabay-sabay. Natuwa ang kanyang mga kaibigan sa tuklas na ito, ngunit para kay Caroline, na 3 gabi nang halos hindi nakakatulog, wala itong kahit kaunting kasiyahan. Nagpatuloy ang ganitong sitwasyon sa loob ng ilang araw, na iba-ibang babae ang pumupunta sa apartment ng kapitbahay. Isa na rito ang isang babaeng nagngangalang Lizzie. Dahil hindi pa rin niya ito nakikita ng harapan, tinawag na lang ni Caroline ang lalaki sa bansag na sakalam, at unti-unti niyang na-develop ang matinding inis sa kanya. Isang gabi, inakala niyang mag-isa na lang umuwi ang kapitbahay, kaya umaasa siyang makakatulog siya ng mahimbing. Suot ang kanyang paboritong pink na nightgown, pinakawalan niya ang kanyang pusa at humiga na. Ngunit bago pa man siya makatulog, muling narinig ang nakakairitang tunog mula sa dingding. Sa sobrang galit, nagpasya siyang harapin ang kapitbahay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Caroline si Simon, ang kapitbahay, na halos walang tapal odo, at napagtanto niyang ito ay nakakabighani sa itsura, at hindi niya ito maalis sa isipan. Ngunit dumating siya roon hindi para humanga, kundi para magreklamo sa ingay. Si Simon naman ay tila walang pakialam at sinabihang wala siyang karapatang sabihan kung anong dapat niyang gawin. Sa inis, biniro pa niya si Caroline kung bakit hindi naman niya kailanman naririnig ito, baka raw dahil wala namang gustong pumasok sa kwarto niya. Kinabukasan, ikinuwento ni Caroline sa kanyang mga kaibigan kung gaano kaguwapo si Simon. Sa isang party na inihanda ni Jillian, muling nag-cruise ang landas nila ni Simon. Laking gulat ni Caroline nang malaman niyang isa pala ito sa malalapit na kaibigan ni Jillian. Habang nasa party, nabansagan si Simon bilang sakalam ng mga kaibigan ni Caroline, isang palayaw na mismo si Caroline ang nag-imbento. Naiinis si Simon dahil hindi niya alam kung bakit siya tinatawag sa ganoong pangalan. Samantala, tinatawag naman niya si Caroline bilang Pet Malo dahil sa suot niya noong unang pagharap nila sa isa't isa. Sa kalaunan, lumabas sina Caroline at Simon sa garden para mag-usap. Ngunit nauwi ito sa mainit na pagtatalo, at sa tindi ng inis, sinampal ni Caroline si Simon. Kalaunan, nagkasundo rin sila at nagpasya na gumawa ng mga patakaran upang maging mas maayos ang pamumuhay nilang magkatabi. Nangako si Simon kay Caroline na pabababin na niya ang ingay tuwing gabi, at pumayag naman si Caroline na maging mas maluwag at mapagpasensya. Mukhang pareho nilang sinusubukang maging maayos ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Samantala, matagumpay namang nakakuha ng atensyon ni Neil at Ryan sina Sofia at Mimi. Umalis silang magka-partner pagkatapos ng party. Kinabukasan, iminungkahi ni Jillian kay Caroline na dapat ay pag-isipan nitong bigyang pagkakataon si Simon. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang kilala si Simon, isa itong mabuting tao at isa ring profesional na photographer. Sa susunod na tagpo, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Inagaw ng pusa ni Caroline ang isa sa mga babaeng dati ay gumagawa ng tunog ng pusa.
Sa takot, dali-daling tumakas ang babae palabas ng apartment. Samantala, napansin naman ng matabang babae ang papalalim na koneksyon ni Caroline at Simon. Habang nasa Ireland si Simon, ibinigay ni Jillian kay Simon ang numero ni Caroline. Nagpatuloy ang kanilang komunikasyon sa text habang nasa biyahe ito, at pagbalik ni Simon, ang kanilang ugnayan ay nag-evolve mula sa pag-aaway tungo sa pagkakaibigan. Araw-araw silang lalong naging close. Nagsimula pa silang matulog sa iisang bahay, ngunit nagkasundong manatiling magkaibigan lamang. Isang weekend, nagpunta sina Caroline, Simon, at ang kanilang mga kaibigan sa private cabin ni Ryan. Nagjamang sila gamit ang gitara, nagkaroon ng seryosong usapan, at nag-hiking sa mga magagandang tanawin. Sa buong trip, nanatili pa rin sa pagkakaibigan ang relasyon ni Caroline at Simon. Isang gabi, habang nag-iinuman, naglaro sila ng Truth or Dare. Napansin ni Caroline ang kawalan ng chemistry at tensyon sa pagitan ng mga mag-partner, kaya prank ang iminungkahi niyang magpalit na lang ng kapartner sina Mimi at Sofia dahil mukhang hindi naman gumagana ang mga kasalukuyang relasyon nila. Sinunod ito ng dalawa, iniwan nila ang hot tub kasama ang bagong kapartner, at naiwan sina Caroline at Simon na silang dalawa na lang. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumalim ang damdamin ng dalawa. Ngunit bago pa man may mangyari, biglang umatras si Simon. Nasaktan at nadismaya si Caroline, at umalis na may dalang sama ng loob. Kinabukasan, tapat na inamin ni Simon na may gusto siya kay Caroline ngunit hindi niya nais na mangyari ang kanilang unang palakpakan habang lasing, dahil baka masira ang lahat. Tinanggap naman ni Caroline ang kanyang paliwanag. Makalipas ang isang linggo, nagreklamo si Caroline kay Jillian na hindi na nagpaparamdam si Simon, at baka wala na itong interes sa kanya. Ngunit pinayapa siya ni Jillian at sinabing bigyan lang ito ng kaunting panahon. Nang magpas siya si Caroline na yayain si Simon sa isang date, aksidente niyang narinig ang usapan nito at ng isa sa mga ex-girlfriend niya. Dahil dito, nagbago ang isip ni Caroline. Sa halip, nakipagkita siya sa kanyang ex-boyfriend, na si Jim. Nauwi sa matinding tensyon ang pagkikita, at muntik na itong mauwi sa pagpapalakpakan, ngunit nagkamali si Jim nang tawagin siyang decorator, dahilan para itigil ni Caroline ang lahat at umalis ito na walang napala. Sa gitna ng lahat ng ito, biglang lumitaw si Simon sa pintuan ni Caroline. Hindi malinaw kung kanina pa siya roon. Sa pagkakataong ito, ibinuhos ni Caroline ang lahat ng kanyang hinaing, ang pagiging binabalewala, ang pangit na date, at ang pagkapagod niya sa sitwasyon. Pinakalma siya ni Simon at ipinaliwanag na tinapos na niya ang lahat ng dati niyang relasyon dahil ikaw lang ang gusto ko, sabi niya. Inimbitahan ni Simon si Caroline sa isang photography trip sa Spain. Doon, pinuntahan nila ang magagandang tanawin, tinikman ang lokal na pagkain, at ginugol ang oras ng magkasama. Pinili ni Simon na dahan-dahanin ang takbo ng kanilang relasyon, ngunit iminungkahi ni Caroline na magsimula sila sa maliliit at banayad na hakbang. Subalit kalaunan, hindi na sapat para kay Caroline ang maliliit na hakbang. Napagpasyahan niyang panahon na upang dalhin sa mas mataas na antas ang kanilang relasyon. Sa gabing iyon, ibinigay ni Simon ang kanyang buong pagsisikap, at tila lahat ay perpekto. Ramdam ni Caroline na ito na ang matagal na niyang inaasam, ngunit bigla, walang nangyari. Upang ikubli ang kanyang pagkadismaya, nagkunwari siyang naabot ang hangganan. Kinaumagahan, nang hindi masyadong nagpapaliwanag, sinabi niya kay Simon na nag-enjoy siya ngunit kailangan na niyang umuwi. Pagbalik niya sa bahay, ibinuhos niya ang kanyang galit sa isang karton na ad ng pizza delivery guy, na tila siyang ugat ng lahat ng kanyang problema. Makalipas ang ilang araw, muling nagpakita si Simon. Naabutan niyang nagluluto si Caroline. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Simon na nagkunwari lang si Caroline. Iminungkahi ni Simon na pagsama-sama nilang tukuyin ang ugat ng problema. Bagamat may pag-aatubili, ipinaliwanag ni Caroline na nagsimula ang lahat sa trauma mula sa pizza delivery guy at kung gaano siya nanghihina at napapagod. Pinatahan siya ni Simon. Nagpahayag sila ng kanilang tunay na damdamin, at nagpasya silang subukang muli, ngayong totoo na at walang pretensyon. Sa wakas, nangyari ang pinakahihintay na sandali ni Caroline, at sa pagkakataong ito, totoo na ang lahat. Sa huli, makikitang nakaupo sina Caroline at Simon sa hapag-kainan kasama ang kanilang mga kaibigan. Doon, inamin ni Benjamin at Jillian na sila pala ang may pakana ng lahat ng ito upang mapalapit sina Caroline at Simon sa isa't isa. Nagtatapos ang kwento sa matibay at totoo nilang pagmamahalan, isang pag-ibig na totoo at pangmatagalan. Salamat sa panunood.